Hi guys, isa itong walkthrough or example solve kung paano ako bumuo ng 5x5 gamit ang medyo unorthodox na Yao method na ni-request ng kaibigan nating cuber from Cavite, si Nino Francis Reyes, na lingid sa ating kaalaman natuto daw from us. So yun, sabi niya baka sakaling makakuha pa daw siya ng idea. So minabuti ko nang gawin tong video para na rin dun sa mga gumagamit din ng Yao method sa 5x5 or simply para dun sa mga interesadong malaman kung paano ako bumuo. Okay. So para dito gagamit tayo ng standard color scheme since medyo iba ito ng konti. So yun, simulan na natin. Okay, so una sa lahat, syempre, kailangan natin gumawa ng ating unang center. So, alam akong dalawang ways kung paano bumuo ng centers. Una sa lahat yung straight na line, or pwede rin yung straight na line gamit yung tatlong parts ng centers. Pwede rin yung dalawa-dalawa gamit yung isang center corner, center edge, tapos ganito. So depende sa scramble, since ganun yung scramble nito, mag-stick na lang muna tayo dito. So hopefully ma-encounter natin yung isa pa para maipakita ko. So dito, after nun, bumuo ulit tayo ng isang straight na line, pero hindi natin didiretsuhin to kasi nakita ko to. So ilalagay natin to dito, and then yan. Tapos yung natitira, ayan, okay siya kasi pwede natin ilagay to dito. Tapos itong technique na to, magagamit mo to kapag yung dalawang center corners minsan nasa iisang linya or iisang daanan or path. Okay minsan na yung isa nasa baba, yung isa nasa taas. Makikita mo kung bakit. Baba, dalawang ikot, baba. So yun, ganun. Tapos dito, yun, nagka-blocky na dyan. So ang mainam na gawin dyan ay gumawa ng isa pa. Pwede to, yan, ganyan, para maiganyan mo siya. Tapos gawa ka na lang ng straight line gamit yung natitira. So dito rin, para magbuo silang ganyan, and then dalawang ways para i-insert itong parang center na to. Pwedeng ibangga sa tama, palitan ng mali, or ibaba yung mali, ipasok siya solid. So yan, so since parang Yao method yung gamit ko, Yao-ish, bale gagawa muna ako ng trajes na binubuo ng mga pieces na bubuo doon sa cross. So kagaya niyan, 'di ba? And then tatlo lang. So parang Yao talaga. And then dito, gustong gusto ko na kapag nagbababa ako may hinuhulog ako. Tapos yun yung susundan ko. So yun yung isa, ito yung dalawa. Tapos sundan na lang. Tapos sakay. Tapos susunod ko yung green. So dito ganyan. Ay, sorry, kailangan opposite nga pala, medyo nakalimutan ko. Okay, so anyway, tuloy natin. Pangatlo, eto na, and then ipasto na sa gilid. So centers na. Ang lumang turo sa akin ay kung saan marami, doon ka gagawa. So dito kasi merong dalawa dito, dalawa. So ito yung sinasabi kong isa pang way ng pagbuo ng centers. So dito pwede nating pagsamahin to, ilagay dito, since considering yung pagkakapwesto nito, pwede natin siyang iganyan. Okay, so dito ito kasi ganyan, pwede natin siyang iganito para mabuo natin, and then i-insert na natin siya.
Tapos dito naman pwede nating i-manipulate to para maayos siya. Kapag ganito yung case sa red, pwede tayong mag-assign na ito magkakasama, and then ito magkasama. So pwede natin gawing ganito, and then ganyan, solid. So yan. So sa ngayon bali wala pa to, siya naman yung isunod natin. So nandito siya sa baba, kung mapapansin mo to, nasa taas silang dalawa. So pag move niya dito sa open space na ganyan, hindi mo na siya igaganon and then itataas. Instead, pagpunta niya dito, itaas mo na siya, tapos itaas mo siya doon ulit, and then dalawang pasok pabalik. So yan. Dito naman bale ang magandang gawin dito ay ganito. Since salubong tong dalawang to, ganyan mo na lang siya. So diba? And then ito, pagsamahin natin yung dalawa, ipasok, okay lang kahit ito yung pasok or yung isa, walang problema. So kapag ito na ipasok, makikita mo siya sa taas na nakaganon eh. So lagay mo na lang to dito, and then madali na siyang ipares. Tapos ilabas yung mali, ipasok siya solid. So last, yung natitirang dredge na kukumpleto sa cross, ito yun, and then i-align sa slot nya, tapos taas, tabi, taas, balik, baba. So dredges na. For some reason hindi ko sinusoli agad tong cross. Minsan may advantage yan. So tuloy natin. Kapag ka nag-dredge ako, hanggat maaari mayroong dalawa na magkatabi para syempre mas okay yun. So regardless kung ganito yung itsura nya or magkadikit na baliktad, walang problema, basta dalawa na magkatabi, mas matipid yun sa galaw. So dalawa, hanapin yung pangatlo, ito yon, and then hanapin yung next target. Ito na lang muna. Teka, wait. Sige, ito na lang. 1, 2, 3. So yan, ito, yan, and then hanapin yung next target. Ito na lang. Ito yung pangatlo. Tapos hanapin yung next target. Ano ba maganda? Wait lang. Sige, ito na lang. 1, 2, 3. Medyo mas appropriate sila. Yan, ito, tapos to, tapos palitan ng mali, and then i-solid na yung centers. So last 4 centers na. So pag last 4 centers na, ganun pa rin, naghahanap ako ng dalawa, regardless kung ganyan itsura nya or tama or yun nga, hiwalay. So dito basic na lang siya, tapat, flip, yun siya, and then ganun ulit, hanap ng dalawa. So ito yung case kung saan meron kang tatlo na dredges, tapos wala ni isa yung may pareho or magkasamang dalawa. So dito hindi ka basta-basta babanat na lang. Meron laging appropriate na pair na makakatulong sa'yo na makapagtipid ng moves. Dito, ito yan, itong tatlong to. Okay, so isipin mo na lang na ito yung pinili mo. Ang mangyayari dyan, pag didikitin mo to, i-flip mo, so mapupunta silang dalawa sa baba. So kailangan mo ulit mag-flip para maayos silang tatlo. Pero parang ganyan na. Oops. Yan. Mag-flip ka ulit, di ba? Pero dito, 1, 2, 3. Pag kasama nito, tapos flip, baba sila, baba rin yan. Hindi mo na kailangan mag-flip muna para bago mo sila ayusin. So flip and then flip lang ulit. So yun, since nandito tayo,
pwede kang mag-cancel instead na isoli mo pa to, pwede mo siyang idiretso doon. Pero ako kasi hindi ako ganun kagaling, so pwede kang magganyan. Pero para safe, wag na muna tayong mag-cancel. Ito muna. Yan. So ito H-perm and then walang parity. So kapag ka magpapalit to and then magpapalit to, H-perm yung ginagamit ko dito. R2, U2, R, U2, R2, U2, R2, U2, R, U2, R2, U2. And then chine-check ko kung may edge na tama para makapag-express ako. Kung wala, okay na. So yun na, ganun ako bumuo ng 5x5 gamit yung Yao method. So sana nakatulong, and good luck, bye bye.